Bakit pangit ang ilalim ng 3D printed item na ito? Kumpara muna natin itong dalawa. Itong nakikita nyo ngayon ay yung top or yung nasa taas na surface niya. Tignan natin yung ilalim. Maganda yung nasa kaliwa, pangit yung sa kanan. Dito sa kanang 3D object, gumamit ako ng supports. Kasi yung parteng pangit na yan ay nakalutang. Hindi kasi flat yung surface niya pag print dahil nakaumbok yung bilog sa gitna. Para mas malinaw, ito ang itsura sa software. Merong bilog sa gitna na mauunang mapiprint bago yung parang flower na shape. Ang tawag dun sa area na yon ay overhang. Kung walang support, yung suporta dito ay yung color green, magpiprint sa hangin yung 3D printer. So ang magiging itsura niya ay parang may natunaw lang na plastic, hindi mabubuo yung shape. Kaya kung may support, may papatungan yung unang layer ng flower na shape. Ang problema, hindi dahil may support ay maganda din yung output niya. Madalas yung kinakapitan ng support ay pangit, kahit maganda na yung settings mo. Kaya ang isa sa mga solusyon ay itago yung kinakabitan ng support. Katulad ng ginawa ko dito sa model na to. Ang file na to ay dinownload ko lang pero inedit ko siya sa Bamboo Studio. Nagduplicate lang ako ng isang model para sa tutorial na to. So, gagamitin ko yung cut function nitong Bamboo Studio. Tatanggalin ko yung bilog sa taas at saka yung bilog sa baba. So nagkaroon siya ng dalawang kulay. Pag kinat mo ito, mahahati siya into 2 parts. May dalawang checkboxes dito na pwedeng pagpilian. Ang gusto mo lang matira ay yung isa o pareho sila. Dahil kailangan ko yung top part na may design, pareho silang pinili ko na matitira sa plate. At ayan, dalawang parts na sila. Ang susunod namang ikakat ay yung sa ilalim. Yung ilalim ay walang design, so ikakat ko na lang siya at i-discard ko yung bottom part. I-uncheck ko yung object B para ang matira na lang ay yung object A, yung cyan na color. Next, gagawa ako ng negative part para yung top part, yung merong bilog na white, ay ididikit ko na lang sa gitna nung flower na shape. Para magawa ito, i-click ang object and then right-click, piliin ang add negative part and pipiliin ko cylinder kasi cylindrical yung shape nung nasa taas. Next, i-resize ko lang itong cylinder, same nung sides nung bilog na blue na merong white na design. Ngayong na-resize ko na, ilalagay ko na siya sa gitna. So, pipiliin lang yung object, right-click, and then piliin yung center. Para ito masiguro na saktong nasa gitna yung ikakat mong part. Siguraduhin na hindi lang yung object yung naka-center kundi pati yung negative part. Next, kung iayos ko na yung pagkagitna niya, ibababa ko na siya para makuha ko yung gusto kong lalim. Pipiliin ko mga 2 mm para hindi nagmo-move yung top part na ilalagay ko. Pag pinili ko ang preview, ito yung magiging itsura ng negative part. Meron na siyang crater sa gitna. Ngayon, mag-a-add lang ako ng another negative part sa ilalim, kapareho nung nasa taas. Kasi magkabilaan yung design, meron sa taas, meron din sa baba. Ito na yung printed model at ito yung bottom part, tatanggalin ko lang yung support. Depende sa settings, may time naman na yung kinakabitan ng support ay maganda katulad nito. Ngayon, ito, pangit, yung tinanggalan ko ng support. Pareho lang sila ng settings. Wala namang kaso kasi matatakpan naman ito nung design. Ang goal ko naman kasi dito ay maging makinis yung bottom part. Ito, ang ganda niya na. At ito, matatakpan na siya nung may design na part. At ganun din sa ilalim. Natakpan na yung pangit na overhang. At yan, yung isa sa mga techniques para mawala yung kinabitan ng support. Kung gusto mo ng mga 3D printing contents, like, share, and follow.